Saan na nga ba hahantong ang laban ng Wizard sa nag-iisang Gold Dragon God na si Vernes? Sa kabanatang ito ay atin ang wawakasan ang mahigpit na mga ginto at apoy na bakbakan. Kaya ito na ang Chapter 151 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa pagpapatuloy nga ng mga kaganapan ay hindi na nga nagpaawat pa si Natsu na labanan nga ng one-on-one si Vernes. Kaya naman habang humingiti nga itong papaatake sa Gold Dragon God ay laking bahala naman ang naging reaksyon ng mga Sabertooth Wizards. Gayunpaman sa patuloy nga pa rin nilang plano sa nakaraang chapter ay pinaghanda na nga ni Windy ang kapangyarihan ng iba upang pilitin itong maibigay na suporta para kay Natsu. Balikan nga natin na ang nag-aapoy na si Natsu at nang bigla na nga siyang tumalon at naganda ng isang mahigpit na Fire Dragon's Talon ay nang sinipa niya na nga itong isang paang ginto ni Vernes ay kita naman natin ang pagsabog ng apoy ni Natsu. Subalit hindi lang manasaktan itong dragon sa atake nito katulad nung dati. Kaya naman sa pagiganti nga ni Vernes ay biglang napatapon si Natsu subalit nakabalansi naman siya agad. At nang susubukan nga aapakan ni Vernes ang ating bida ay nagpalabas na rin si Natsu ng kanyang apoy. At ayun nga ay isang apoy at mabigat na depensa ang naging pagitan sa labanan. At hanggang sa nawasak ng tuluyan ang inaapakan ni Natsu. Sa naging nangyari ay nakaiwas naman si Natsu sa mabigat na atake ng kalaban. Habang patuloy pa rin si Windy at ang ibang wizard na pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan na ibibigay kay Natsu. Sa pagpapatuloy, sinubukan nga umakyat ni Natsu sa ibabaw ng dragon. At nang makarating nga siya na mabilis sa ulo ni Vernes, ay sinubukan niya rin sanang suntukin ang ulo nito gamit ang kanyang nag-aalab na suntok. At sa naging plano niya nga ay pinasabugan niya nga ito ng isang demolition strike. Pagkatapos nga ay bigla naman napalabas ang dragon ng kanyang bumubulusok na gintong mahika. At buti na lang din ay nakaiwas si Natsu habang nasa ere pa nga ito. Sa patuloy nga ng pag-atake ni Vernes ng kanyang gintong mahika ay isang malaking pagwasak at pagsabog nga ang nadatna ng ating mga bida. Gayun din sa mga oras na iyon ay habang napahanga nga si Natsu sa banta ng atake ng kalaban sa kanya ay bigla na nga ibinigay ni Windy kay Natsu ang buong inipong lakas at kapangyarihan ng iba pa niyang mga kasama. At nang nabigla nga si Natsu sa naging nangyari nang napadikit na nga lang siya sa pader dahilan ng pagpasok nga ng mga mahika sa kanya. Habang ayaw nga sana ni Natsu na bigyan siya nito ay hindi naman niya namalayan ang pag-atake ng isang mabigat na paa ng dragon na aapak nga sa kanya. Ngunit nang napansin niya nga ito ay nagpalabas na rin si Natsu ng apoy ngunit hindi na nga lang niya ito nakayanan. At hanggang sa pagwasak nga ng mga lupa ay natabunan nga muli si Natsu. Habang nababahala naman sila Gray at Lucy kay Natsu, gayon pa man ay unti-unti naman si Natsu na lumalabas mula sa mga lupa na pinagbagsakan nga nito. At hanggang sa isang biglang pagsabog at mabilis na pag-atake ni Natsu kay Vernes ang naging biglang nagmulat sa lahat. Na ito nga ay isang mabigat na suntok ang palihim na pag-atake ni Natsu mula sa ilalim ng katawan ng Gold Dragon God. Nakasama pa nga nito ang pinakamainit na pag-aalab ng mga apoy ni Natsu. Habang masayang nasaksihan na makasama ni Natsu ang naging pangyayari, ay nahihirapan naman ang ating bida na bagsakin nga si Vernes dahil sa matigas na katawan nito. Subalit sa mabangis at galit ng mga emosyong naipon ni Natsu ay hindi pa rin siya tumigil na wasakin ang katawan ng Gold Dragon God. At sa patuloy ng pag-aalab ni Natsu ay unti-unti na ngang nabibiyak ang mismong parte ng katawan ni Vernes. At habang napahanga naman sila Sting at Rogue ay mas binilis na nga ni Natsu ang pagsuntok sa katawan ni Vernes. At sa makikita nga natin ay napakalupit nga ng mga pagsuntok ni Natsu kay Vernes na tuluyin nga na mas naging kakaiba nga ang dating ng kanilang labanan. Hindi naman napapigil si Lucy sa kanyang nararamdaman na kung saan gusto niya na nga talaga matalo ni Natsu ang Gold Dragon God alang-alang sa pagsakripisyo ni Athena para sa kanila. At ito na nga mga kaibigan na sa mga oras ng iyon ay isang malakas at huling sigaw ni Natsu gamit ang kanyang nag-iinit na suntok ay isang malaking pagsabog nga ang kanyang hinato sa kalabang dragon. Na dahilan naman na napaungol naman si Vernes sa mga sunod-sunod na pagsabog. Subalit habang nakangiting ang tagumpay si Natsu ay makikita naman natin sa mata ni Vernes ang pagkainis at para bang hindi pa rin ito tinatablan matapos ang mga malulupit at mainit na mga suntok ni Natsu. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, wawakasan na nga natin ang kabanata ng Gold Dragon God na si Vernes. Dito lang yan sa chapter 152, Turning Gold. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan, paalam!